utos sa inyo para patayin ako. Amo ko. Ang amo mo. Sa pagpapatuloy ng ating serye sa FPJ's Batang Quiapo, patuloy ang pag-uusap ni Senyor Facundo at Senyora Bitina dahil nga sa brutal na pagpatay sa kanilang apo. Anya ni Senyora Bitina na posible na ang bumugbog sa kanilang apo ay siya din ang pumaslang. Dagdag pa ni Senyora Bitina na dahil daw sa waitress ng bar kaya napalaban ang kanilang apo at nauwi sa pagpaslang. Mukhang iisa-isahin na ni Senyora Bitina at Senyor Facundo ang mga malalapit sa buhay ni Tanggol, habang si Senyor Facundo naman ay nagbitaw ng salita na pagbabayaran ng taong pumaslang sa kanyang apo at ipinangako niya ito kay Senyora Bitina, habang si Senyora Bitina naman ay kanya nang pinaalam sa ama ni Pablo ang nangyari sa kanyang anak na pinaslang at inutusan niya ang ama ni Pablo na ipaghiganti ito. Sa galit at puot ng mga kabalyero, mukhang papalapit na ang peligro para kay Tanggol at Bubbles. Samantala ang mga Montenegro naman ay nag-uusap si Ramon at papa nito tungkol sa kanilang planong pagbisita sa burol ni Pablo. Anya ni Ramon na hindi na ito kailangan o hindi na kailangan na sila ay makiramay pa dahil trinaydor sila ng mga kabalyero dahil sa kanilang pera. Sinabi naman ni Don Julio na maaring mali si Ramon, maaring hindi sila trinaydor ng mga kabalyero, ngunit tugon naman ni Don Julio na kung sa bagay hindi nila masisiguro, ngunit dapat lang daw na ipakita nila sa mga kabalyero na sila ay kakampi ng mga ito, lalo na ngayon na nagluluksa sila sa pagkamatay ni Pablo. Habang sumagi naman sa isip ni Don Julio na papaano na lang kung sila ang pagbintangan na sila ang nagpapatay kay Pablo dahil nga sa pera nila na di pa isinauli ng mga kabalyero. Tugon naman ni Ramon dito na kung pagbibintangan sila at kakalabanin sila ni Senyor Facundo ay ito na daw ang kanilang malaking pagkakamali. Huwag lang daw nila itong subukan dahil kung magkataon, di lang ang kanilang apo ang mawawala sa kanila. Hindi lang ang apo niya mawawala sa kanya. Pagkatapos ng barilan at pagkapaslang ng 2 tauhan ni Olga ay dali-daling umuwi sila Imong, Bubbles at Tanggol para di sila makita ng mga tao. Sa pagdating nila sa kanilang bahay ay nababalisa naman ang mga magulang ni Jilly dahil dinig na dinig daw nila ang mga putukan sa labas. Tinanong naman nila si Imong kung saan na daw ang mga taong nakasundot sa kanya. Muntika namang di makasagot dito si Imong at si Tanggol na ang sumagot na ayon pa wala na ang mga taong yon dahil kanila na ang niligaw. Nagpapasalamat naman ang mga magulang ni Jilly dahil wala na ang mga taong yon at di nila alam na pinatay na pala sila ni Tanggol. Samantala si Rigor, matapos ang kanilang away ni Lena, ay bumaba siya para uminom ng beer. Sinundan naman siya ni David. Niyaya naman ni Rigor si David dahil nga ay napromote daw siya at kailangan nilang magdiwang. Sa kanilang kunting inuman ay inamin ni Rigor na wala na siyang nakikitang kasayahan sa kanilang pamilya. Tugon naman ni David na ang mga problema ay lilipas lang at ipinangako niya kay Rigor, kanyang ama, na malapit na silang yumaman at para na rin daw makalipat sila sa mas magandang tahanan. Tugon naman ni Rigor na sana daw magiging matahimik pa ang kanilang pamilya. Matapos nilang mag-inuman ay umakyat na si Rigor sa kanilang bahay. Tinanong niya naman si Santino kung nasaan si Marites. Sinabi naman ni Santino na nasa kwarto ang kaniyang ina. Dito na pumasok si Rigor at mukhang nagsisisi at nagmamakaawa ang mukha nito habang nakatulala naman si Marites at pumasok sa kanyang imahinasyon ang mga panahon na sila ay mga binata pa ni Rigor. Sinubukan siyang yakapin ni Rigor ngunit tumulo ang luha ni Marites at pinigilan ang gustong pagyakap ni Rigor, habang sinubukan naman siyang halikan ni Rigor at pinigilan pa din ito ni Marites hanggang lumabas siya sa kwarto. Sa paglabas ni Marites ay di mapigilan ni Rigor ang mapaluha at makikita sa kanyang mukha ang labis na pagsisisi sa kanyang mga nagawa kay Marites. Tuluyan na nga bang papalayasin ni Rigor si Lina at babalik na siya kay Marites? Sa pag-uusap naman ni Bubbles at Tanggol, sinabi ni Tanggol na ngayon na may baril na siya, wala nang pwedeng manakit sa kanya at handang-handa siyang mamatay para lang kay Bubbles. Pinayuhan naman ni Bubbles si Tanggol na ingatan ang kanyang sarili dahil ayaw daw niya mabalitaan isang araw
na wala na si Tanggol sa kanyang buhay, habang sa dalampasigan si Bubbles na mismo ang nagtapat na may nararamdaman siya kay Tanggol. Sabi naman ni Tanggol, kung ano man ang nararamdaman ni Bubbles sa kanya ay ganun din ang kanyang nararamdaman kay Bubbles. Tinanong naman siya ni Bubbles kung siya ba ay mahal nito. Tuluyan na nga bang magkaroon ng opisyal na relasyon si Bubbles at Tanggol? I-comment ang inyong mga komento sa baba, at kung bago ka pa lang sa ating channel, hihilingin ko na mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating video. Huwag kalimutang mag-like na din kaserye. Maraming salamat po.